Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, September 13, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Akusado sa human trafficking at sex abuse na si Apollo Kibuloy, naghain ng not guilty plea. Motion para sa hospital arrest, ilalaban ng kampo ng self-proclaimed Son of God. Bagyong Ferdy na may international name Bebingka, pumasok na sa Pilipinas. Batang babae sa Taytay, Rizal, natagpo ang patay sa loob ng sako. Madre, nagpaka-traffic enforcer sa Maynila. At sa showbiz, matapos ang mahigit 2 taon sa Amerika, Kris Aquino balik Pilipinas na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nanindigan ng self-proclaimed Son of God na si Pastor Apollo Kibuloy na inosente siya. Not guilty plea ang inihain ng pastor na personal na humarap sa Pasig City Regional Trial Court para sa kasong human trafficking. At gaya ng dati, gwardyado, naka-bulletproof vest at hindi pa rin kita ang mukha ni Kibuloy. May balitang A to Z si Ace Cruz. Sir, bakit not guilty? Wala siyang kasalanan eh. Walang kasalanan. Yun lang. Naghain ng not guilty ang kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy at 4 na kapwa-akusado sa kasong qualified human trafficking sa arraignment sa Pasig City Regional Trial Court ngayong Friday the 13th ng Setyembre. Not guilty ang kanyang plea. Yung Pasensya talaga, wala kaming statement kasi ang kaso nasa korte na. Okay? Nag-plea siya, not guilty. Inaakusahan sila Kibuloy ng paggamit sa mga babaeng miyembro ng KOJC para makalikom ng pondo para sa kanilang simbahan. Ang ilan sa mga biktima, mga minor de edad. 7:38 ng umaga nang dumating ang convoy ng self-proclaimed na anak ng Diyos. Gwardyado sila ng kapulisan at gaya ng unang ipiniresenta sa media, balot na balot ang pastor at nakasuot pa ng bulletproof vest. Well, yun ang na-request po nila, pinagbigyan po natin at ang importante po ay we can assure you yung sila naman po talaga ito. Personal ding dumating sa Pasig Court ang complainant na si alias Amanda na nauna nang isinalaysay sa Senate hearing ang umunay pang abuso ng pastor. Sa gitna ng criminal case na kinakaharap, mensahe ni Kibuloy sa kanyang mga taga-suporta. Matapos ang 1.5 oras na arraignment, agad na dinala si Kibuloy pabalik ng custodial facility sa Camp Crame. Tsaka naman isinagawa ang virtual arraignment sa hiwalay na kasong sexual abuse na nakahain sa Quezon City RTC. Muli, naghain si Kibuloy ng not guilty plea. Samantala, batay sa commitment order ng Branch 159 na nakuha ng news team, ipinag-utos na ng korte ang paglipat kay Crescente, Canada sa Pasig City Jail Male Dormitory at sa Female Dormitory naman ang 3 babaeng akusado. Isa sa ilalim muna sa medical check-up ang 4 bago isalang sa booking procedure sa Pasig City Jail. Nag-inspect na tayo at nag-check na tayo ng facilities na paglalagyan nila and nakita natin na safe and secure naman sila dito. Sa Oktubre, nakatakda ang unang pagdinig sa kaso ni Kibuloy. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Posibleng mailagay sa ilalim ng Witness Protection Program ang mga tetestigo laban kay Apollo Kibuloy. Ayon kay Justice Undersecretary Nicholas Felix T., may pagkakataon ng mga testigo na makatanggap ng proteksyon habang gumugulong ang pagdinig sa kaso ni Kibuloy. Matatanda ang ilang kababaihan mula sa Kingdom of Jesus Christ ang humingi ng tulong at nagsampa ng akusasyon ng pangahalay at pang-aabuso kapalit umano ng pagpunta sa kaharian ng Diyos. Nauna nang naghain ng not guilty plea si Kibuloy nitong Biyernes sa kasong qualified human trafficking. Yung mga iba namang biktima, kung gusto nilang maisama sa Witness Protection Program, handang-handa kami doon. Lumapit din sila sa aming tanggapan, i-refer namin sila sa WPP at sila na lang makikipagsundo, magkakasundo kung ano magiging arrangement nila para sa Witness Protection.
Samantala, hindi pinayagan ng Pasig Regional Trial Court ang hiling ng kampo ni Apollo Quiboloy na ilipat ang kanyang kustudiya sa Armed Forces of the Philippines. Pero ngayon, ilalaban naman ng kampo ni Quiboloy ang mosyon para sa hospital arrest. Ang detalye sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Motion po nila na i-transfer po from AFP and PNP, so dininay na po ng court yon. Bigo ang kampo ni Apollo Quiboloy na mailipat ang kanyang kustodiya sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAP. Una itong hiniling ng abogado ni Quiboloy dahil may banta umano sa buhay ng religious leader. Pero utos ng Pasig RTC, mananatili si Quiboloy sa PNP Custodial Center. Pahayag ng kampo ni Quiboloy, hindi umano sila pinahintulutan ng korte na ipaliwanag ang kanilang panig. Batay naman sa isinumiting komento ng Department of National Defense, tama lang na manatili sa PNP custody ang KOJC leader. Ang mga aligasyon po laban sa kanila ay nasasaklaw na po ng ating mga civil courts. So nakakapat lang po na manatili sa ang kustodiya nila sa ating mga law enforcement authorities at hindi po sa kasundaluhan. Hindi po trabaho ng Armed Forces of the Philippines ang detention of suspects in criminal cases. Pero may panibagong hakbang ang KOJC camp. Ayon kay Attorney Israelito Torion, maghahain sila ng alternative motion para sa hospital arrest ni Quiboloy. Sagot naman dito ng PNP, We will submit to the wisdom of the court po. Ang court po ang magdedetermine po niyan at pagdating po sa mga motion po na ito, ang may legal personality po to whether to object or conform doon po sa mga motions po ng mga defense lawyer, it should be the state prosecutor of the DOJ po, not the PNP anymore. hihintayin ng PNP ang magiging pasya ng korte sa panibagong mosyon ng kampo ni Quiboloy. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kasabay ng pagdiriwang ng kanyang ika-67 kaarawan, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang may ilang regalo sa mga Pilipino. Una na rito ang pangakong babayaran ng pamahalaan ang lahat ng medical bill at serbisyo sa mga pasyenteng nasa Level 3 public hospitals. Kasama umano sa mga babayaran ng pamahalaan ng gamot, laboratorio at iba pang ginawa ng pasyente tulad ng dental services, therapy, dialysis at iba pa. Sinabi naman ng Department of Health na dadaan sa medical social services ng mga pampublikong ospital ang listahan ng mga pasyenteng mabibigyan nito at sasailalim sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients program. Samantala, nangako rin ang birthday boy na si PBBM na mas paigtingin pa ang mga programa ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga magsasaka sa ilalim ng Agri-Puhunan at Pantawid program. Talagang lahat ng bawat magsasaka sa buong Pilipinas maramdaman itong programang ito at lahat ng programa na ginagawa natin sa Department of Agriculture, lahat ng ginagawa natin sa pagtulong ng DBP, lahat ng mga financing institution, lahat po yung buong sistema ng agrikultura ay ang birthday wish ko, mabuo na natin para maganda ang takbo ng sektor ng agrikultura para gumanda ang buhay ng bawat magsasaka, ng kanilang pamilya at ng bawat Pilipino. Good news mga ka-A to Z, asahan na ang muling bawas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa abiso ng Department of Energy, maglalaro sa 90 centavos hanggang 1 peso at 20 centavos ang tapya sa kada litro ng gasolina. Piso at 60 sentimo naman ang posibleng maging bawas sa kada litro ng diesel, habang 150 hanggang 160 centavos sa kada litro ng kerosene. Dahilan ng bawas presyo ay ang pagbaba ng demand sa pandaigdigang merkato, maging ang inaasahang oversupply sa produktong petrolyo. Pasintabi naman po sa mga naghahapunan pa lamang, natagpuan ang bangkay ng isang 8 taong gulang na batang babae sa isang sako sa Taytay, Rizal, Biyernes ng umaga. Nananawagan ngayon ng hustisya ang kaanak ng biktima, lalo't burado na umano ang mga CCTV footage sa lugar. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Kasi iniisip namin siya na baka mama siya ng mama bago siya mamatay.
na ganun. Hindi pa rin makapaniwala ang nanay ni Cristel sa sinapit ng kanyang 8 taong gulang na panganay na itago na lang natin sa pangalang Ray. Biyernes ng umaga nang matagpuan ng bangkay ni Ray sa loob ng sako sa Taytay, Rizal. Tahimik po yun eh. Mahihain po yun. Tsaka pag natatakot po yun, umiiyak siya eh. Kahit wala kang gawin sa kanya, basta makakaramdam siya na parang naiinis ka sa kanya o nagagalit ka, iiyak siya. Ayon sa pulisya, Miyerkules ng hapon nang ideklarang nawawala ang kanilang anak. So far, wala naman silang kaaway. Yung bata o ganun din, yung bata. Actually, bago na wala yung bata, naglalaro sila ng mga kapwa niya bata eh. Huling nakita si Ray na kasama ang kanyang mga kalaro sa harap ng kanilang bahay. Tapos habang nanonood daw sila, yung anak ko daw, tinawag nung batang Red. Ang sabi daw sa kanya, yari ka sa mama mo. Nagtataka po ako, bakit niya sinabi yun? Hindi ko naman po pinatawag sa kanya yung anak ko eh. Yun po, siya po ang pinakahuling nakakita sa anak ko. Hanggang kinabukasan, natagpuan ang katawan ng bata sa loob ng isang sako sa katabing komunidad sa Purok 4 Arienda, katabi ng isang nakaparadang taxi. Pagbukas ng mga residente, tumambad ang bangkay ng isang batang halos kulay talong na ang mukha dahil sa mga natamong pasa. Actually, akala niya basura lang. So nung ililipat niya yung basura, doon niya na nakita. Hindi po namin kaya makita yung itsura niya. Grabe po. Hindi din namin naisip na may gagawa sa kanya ng ganung bagay. Wala naman po kaming kagalit eh. Dismayado naman ang pamilya ng biktima dahil burado na ang CCTV footage na inaasahan sana nilang makakatulong sa investigasyon. Yung doon po sa may office, sa may Road 14 po, kung ano po, burado po yung CCTV nila, tapos sobrang kalat po ng office. Burado po yung CCTV sa oras ng 9, 10, tsaka 11 po. Wala na po, hindi na po namin makikita kasi wala na, nabura niya na. Hihingi po ako ng hustisya sa anak ko. Napakabata niya po para mangyari sa kanya yun. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa motibo ng mga suspect sa brutal na krimen. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan Tropical Storm Bebinca. Ayon sa Pag-asa, ilalabas nila ang unang Tropical Cyclone Bulletin para sa bagyong Ferdy ngayong Biyernes alas 11 ng gabi. Gayunpaman, inaasahan ding lalabas ito ng bansa madaling araw o bandang umaga na ng Sabado. Nagbabala ang Department of Health sa publiko hinggil sa mga iligal na Mpox vaccines na umano'y imported at hindi dumaan sa masusing pagsusuri ng mga regulatory agency tulad ng Food and Drug Administration. Ayon sa DOH, walang katiyakan sa kaligtasan ang mga bakunang ito at kung epektibo talaga ito dahil hindi naman nasunod ang tamang storage at handling conditions. Dagdag na ahensya, mas mabuti na maghintay ng mga legal at aprobadong Mpox vaccines para makasiguro na ito ay tunay, ligtas at epektibo. Sa ngayon, may 15 aktibong kaso ng Mpox sa Pilipinas na karamihan ay nakukuha sa malapitang kontak sa balat. Samantala, inihahanda na rin ng DOH ang pagdating ng 2,000 Genos vaccine dose na makatutulong sa pagpigil sa pagkalat ng naturang sakit. Two Lea Salongas in one frame. Pinatunayan ni Broadway diva Lea Salonga na isa siyang icon sa ginanap na big reveal ng kaniyang Madame Tussauds wax figure sa Pasay City nitong Biyernes. Inilipad pa mula Singapore ang wax figure ni Lea na ilang buwang masusing ginawa at inayos ang detalye kasama ang royal blue gown na disenyo ng kanyang paborito at kaibigan na si Rajo Laurel. Hindi makapaniwala ang theater icon nang kanyang makita ang wax figure na tila kanyang kakambal. Kuhang-kuha ang kanyang pisikal na anyo at ang paghawak niya ng mikropono sa entablado. Congrats, Miss Lea Salonga. Susunod, kabady double ni Alice Go para malito ang mga otoridad, lumutang na sa NBI, kamukha ba? At lahu itong nangahasamunin ng sparring ang pambansang kamao.
Diyan lamang po kayo magbabalik ang balitang A to Z. Lumutang ang isang babaeng inaakusahan na ginaya o nagpanggap na si Alice Go para malito ang mga otoridad sa paghanap sa dating mayor nung tumakas ito ng bansa. Humarap ngayong hapon sa National Bureau of Investigation ang babaeng kinilala bilang si Catherine Salazar, pero hindi siya sumagot sa mga katanungan ng media kung sangkot ba ito sa pagtakas ni Go. Una na ring iniangat sa Senate hearings ang sinasabing ka-body double ni Go na mula sa pananamit, buhok, makeup at salamin ay kamukhang-kamukha nga ng dating alkalde. Matatanda ang mismong si Alice Go ang umamin sa NBI officials na sumundo sa kanya sa Indonesia na mayroon siyang staff na kamukha niya. Hawak na ng Valenzuela Regional Trial Court ang graft cases ni dating Bamban Mayor Alice Go mula sa unang pinaghainan nito sa Capas, Tarlac. Humingi naman na ng permiso si Senator Riza Ontiveros sa Valenzuela RTC para sa pagdalo ni Go sa susunod na pagdinig ng Senado. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Tuloy ang paglilitis sa kasong graft ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ngunit ngayon, nasa Valenzuela Regional Trial Court na ito. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, isinagawa ang paglipat para maiwasang magkaroon ng bias, lalo't nahalal si Go sa Bamban Tarlac. Alinsunod rin yan sa Section 2 ng Republic Act No. 10660 na nagsasabing hindi pwedeng sampahan ng kaso sa kaparehong jurisdiction kung saan nahalal ang mga government officials na may salary grade 27 pataas. Ang Tarlac ay Region 3, hindi siya pwedeng sampahan doon dahil meron pa siyang impluensya. Lalong-lalo na dito sa sitwasyon ni Alice Go, siyempre kanya yung vice mayor, kanya yung mga konsehal, kanya yung mga kapitan doon sa Bamban. Ayon pa kay Tolentino, isa sa ilalim sa raffle ang kaso ni Alice Go sa Valenzuela RTC para matukoy kung sino ang hukom at branch na haharap sa kanyang kaso. Judge ng Valenzuela, kung sino man yon, ay mag-reissue ng warrant of arrest kay Alice Go at kung saan niya gustong i-detain, kung sa PNP Custodial Center, kung saan man, itatama na po yung mali. Bakit po? Kasi po pag mali sa simula, yung lahat ng errors can be raised for the first time on appeal kahit sa Supreme Court. So mapapawalang sala po si Alice Go on the basis of a mere technicality. Dahil dito, kinansila ang arraignment at pre-trial ni Go sa Branch 109 ngayong Biyernes. Sa kabila nito, nilinaw ng PNP na mananatili si Go sa kanilang kustodiya hanggang maglabas ng bagong order. Wala naman pong nilabas so far na ordering the PNP to transfer or commit itong si Alice Go po. Samantala, humiling si Senator Riza Ontiveros sa Valenzuela RTC na payagan si Go na dumalo sa Senate hearing sa September 17 kung saan inaasahang magsisiwalat siya ng mga impormasyon ukol sa operasyon ng iligal na pogo. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Naniniwala naman si Senator Joel Villanueva na si Duan Renwu ang Executive Director ng Whirlwind Corporation at ang big boss ng mga iligal na Philippine offshore gaming operators sa bansa. Ayon kay Villanueva, si Wu ang nasa likod ng mga kalunos-lunos na krimeng naganap sa mga iligal na pogo hubs sa Pilipinas kasama na ang sa Bamban, Tarlac at Pampanga. Tiniyak ni Villanueva na si Wu ang boss na tinutukoy ni Alice Go, ang dating pulis na may sariling Chinese military officers at kinakatakutan sa kasalukuyang sitwasyon. Samantala, iniuugnay rin ni Villanueva at ng iba pang senador si Wu at dalawa pang Chinese pogo boss na sina Wang Jiang at Zhang Ji sa Hong Kong Triad at Macau Mafia. He's the one running the show in as far as yung pagiging notorious group na nandito sa Pilipinas. Parang siya yung big boss na kinatatakutan. Siya yung pinaka-mastermind sa mga violent acts, tortures, kidnappings, etc.
Maaaring gamitin umano ng International Criminal Court ang ginagawang investigasyon ng House Quad Committee hinggil sa madugong war on drugs ng Duterte administration. Gayunpaman, ayon kay House Quadcom Co-Chairperson Representative Robert A. Barbers, hindi kailanman kikilalanin at makikipagtulungan ng Kamara sa ICC. Nilinaw rin ito na wala umanong kinalaman sa politika ang kanilang ginagawang investigasyon. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang pagdinig sa drug war at hindi pa alam ni Barbers kung kailan matatapos ito. We will not withhold any records that they want to access provided that it is not us who will submit it to the ICC, because we will not do that. As we speak, we are not a member of the ICC. Mahigit sa 1 milyong pakete ng mga umano'y puslit na sigarilyo ang nasamsam ng mga otoridad sa dalawang magkahiwalay na warehouse sa Barangay Balingasa, Quezon City at F. Rojas Street, Caloocan City. Pasado alas 9 ng gabi ng Huwebes nang isinagawa ang operasyon ng Bureau of Internal Revenue at Criminal Investigation and Detection Group. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., resulta ang operasyon ng matagal na surveillance at intelligence report. Bagamat walang humarap na may-ari ng mga warehouse, naaresto naman sa Quezon City ang isang Chinese national at 2 Pinoy na empleyado. Maharap sila sa kasong tax evasion at possession of excisable articles without payment of excise tax. Tinatayang aabot sa 200 milyong piso ang halaga ng mga nasamsam na sigarilyo, samantalang 1 bilyong piso naman ang tax liabilities at penalties ng 2 warehouse. Isa pang epekto nito ay yung na perwisyo din yung mga lehitimong mga negosyante na nagbebenta ng sigarilyo na nabayad ang buwis. Siyempre mas sila nagbabayad ng buwis, mas mataas ang presyo kaya nagkakaroon ng unfair competition. Kakatapos lang ng Paris Olympics at Paralympics pero agad na nakatutok ang Philippine Olympic Committee sa susunod na hamon. Yan ay ang Southeast Asian Games sa susunod na taon. Ayon kay POC President Bambol Tolentino, masusing pagplano ang kanilang gagawin para sa 33rd SEA Games sa Thailand. Nag-alala siya sa posibleng pagkawala ng tsansang makakuha ng medalya ng Pilipinas sa ilang sports kung mangyayari ang pagbabawas ng mga event tulad ng weightlifting, wushu, jiu-jitsu at karate. Ayon kay Tolentino, hindi pa tapos ang kanilang apela. Magsasagawa pa ng pagpupulong ang SEA Games Federation sa October 15 para talakayin ang pinal na listahan ng mga sporting events mula December 9 hanggang 20 sa Thailand. Sa sports pa rin, dream come true para sa vlogger na si Darren Jason Watkins aka iShowSpeed nang ma-meet in person ang Pinoy boxing icon na si Manny Pacquiao. Ibinahagi ng American YouTuber sa kanyang live stream kung paano siya malugod na tinanggap ni Pacquiao sa kanyang bahay. Full Pac-Man experience ito dahil may pa-house tour, balot eating segment at akalain mo, nagpaunlak pa ng sparring session ang 8th Division boxing champ. Sa aming pagbabalik, Madre, bakit abala sa gitna ng lansangan? At Queen of All Media, Chris Aquino, bakit nga ba umuwi na ng bansa? Tutok lang, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Matapos ang mahigit 2 taon, home sweet home na muli ang Queen of All Media, Chris Aquino. At abangan ang back-to-back album release ng K-pop group na 17 at SB19 leader na si Pablo. Ang Balitang A to Z Showbiz, hatid ni Lane Garcia.
Matapos ang mahigit 2 taong pananatili sa Amerika para magpagamot at magpagaling sa kanyang karamdaman, balik Pilipinas na ang Queen of All Media na si Kris Aquino. Sa Instagram post, ibinahagi ni Kris na babalik na siya para ipagpatuloy ang kanyang pangalawang immunosuppressant infusion treatment. Kasabay nito, nagpasalamat naman si Kris sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya at nag-iwan ng mensaheng bawal sumuko. Tuloy po ang laban. Samantala, save the date Carats dahil may comeback album ang K-pop group na 17. Sa kanilang video teaser, inanunsyo ang 12 mini album na pinamagatang I Felt Helpless na i-release sa October 14, 6 p.m. Korean Standard Time. Ang album na ito ay kasunod ng 17 Right Here na inilabas noong April 2024. Speaking of album pa din, available na sa streaming platforms ang bagong album ng leader ng SB19 na si Pablo. Inanunsyo ni Pablo sa IG ang album na Alon ngayong Biyernes, September 13 na may 8 kanta. Bukod dito, may isa pang album na ilalabas si Pablo sa September 20 na pinamagatang Laot. Congrats, Pablo! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Mga ka-A-to-Z, kayo ba ay na-traffic ngayong Payday Friday? Aba kung nadaanan nyo sana itong si Sister, hindi nyo mararanasan ng Carmageddon. Halina at panoorin kung paano pinaluwag ni Sister ang traffic sa video na to. Yan po si Sister Constance Texon ng St. Scholasticas. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay na ating programa at sundan na ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa tanyag na German theoretical physicist of all time. Walang iba kundi si Albert Einstein. Ayon kay Einstein, kung nais mong mamuhay ng masaya, iugnay ito sa isang layunin, hindi sa mga tao o bagay. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!